Inuna muna ni Vice President Sara Duterte ang pumati kaysa dumalo sa sabina ng NBI. Pero nagpadala naman siya ng sulat sa ahensya. Giit pa ni VP Sara, hindi siya takot na maaresto at wala raw siyang balak magtago. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Imbis na pumunta sa investigasyon ng NBI, nag-Thanksgiving party si Vice President Sara Duterte. Saka nagpa-presscon. Dito hinarap niya ang mga media. Una na rin ang dalawang impeachment case na inihain laban sa kanya sa Kamara. Kabilang sa basehan ng reklamo ang issue sa paggastos sa confidential funds. We do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds if you want to legislate? Dahil sa mga posibleng kaharaping reklamo, nagsabi na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng pera kay VP Sara para ipambayad sa mga abogado. Nagsabi ako na wag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Hindi naman daw takot si VP Sara kahit issuean pa siya ng warrant of arrest ng NBI. Kaugnay naman niya sa pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. If I am detained, I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Nang matanong kung pinagsisihan niya ba ang mga sinabi niya tungkol sa Pangulo, sagot ng bise. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Pero inamin ng bise na may agam-agam siya sa ginagawang investigasyon ng NBI. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. Meron ng bias. Tiniyak naman ng NBI na magiging patas ang investigasyon nila. Yan ay kahit pa hindi naman sumipot ang bise sa nire-schedule ng sabina. Nagpadala lang siya ng sulat kung saan itinanggi niya ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posible ikaso sa kanya. She vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. Sa gitna niyan, umuusad naman ang inihaing disbarment case ni Larry Gadon para bawiin ang lisensya ni VP Sara bilang abogado. Ayon sa Korte Suprema, nasa agenda na nila ito at nakatakdang talakayin sa susunod na taon. Bago yan, mayroon pang nakabinbin na disbarment complaint laban sa bise dahil naman sa panununtok niya sa isang court sheriff nung alkalde pa lang siya sa Davao City. Wala pa raw rekomendasyon tungkol dito. Case has been transferred from one justice to another because the justice assigned usually retires. So hindi pa na-action na I don't know who is the current justice in charge for that.